What up, y'all? It's your truthcaster, Davidel Sly, and you're tuning in to Not Sly Podcast. And today, as you can see, iba yung lugar na kung nasan ako. And at the same time, today, I won't be alone kasi kasama ko ang naggagandahan. Sobrang talino, sobrang creative, at syempre, pang Miss Universe kong mga friends. Andito na po si Roxanne May. Ba't sa ano ba ang pangalan? Hi! And ang sunod natin ay si Krisha. Hello everyone! Alright. So, ang awkward ng intro ko. Naiiyak na ako, guys. First time ko kasi ito gagawin. Pero today, sobrang excited ko na makasama sila kasi first time ko nga itong gagawin sa buong buhay ko. Ayun, nandito kami ngayon sa FEU and we're going to talk about something na very close po sa aming mga puso. OA talaga. And yun ay about sa mga college regrets. 1, 2, 3, react. Scripted. And by the way, nasa likod si Dyle. And mamaya kasama. Hi, Dyle. Yes. And ayun, sa susunod siya naman ng mga kasama namin. And again, thank you. Yeah, tune in. Okay. Isa lang yung mic namin today, pasensya na. Pero, ayun. Ano ba sasabihin ko? Next episode, makikita niyo na siya. Pero for now, for the ano muna siya. For the behind the scenes. Okay. Alright. So, thank you so much for being here. And yun lang. Charot lang. Okay. So, ready na ba kayo? Kailangan. Kailangan? Ikaw? Yes! Yes. Okay. So, shout out sa Gumamela na kung saan nakuha ni Roxanne. Okay. So, tulad nga nasabi namin, ang topic namin for today is college regrets. Kasi nga, lahat naman siguro tayo at some point in our lives, meron kaming regrets, especially ngayon na graduating na kami and malapit na kami magmarcha sa July na yon. And pag-uusapan lang namin yung mga certain things na ayun nga, parang pinagsisisihan namin na hindi namin nagawa mula first year hanggang fourth year. So, ayun. Pero gusto ko munang i-start off tong podcast na ito with asking na, kamusta naman so far ang inyong college life? Ikaw muna. For ano to? For, ano yun, alphabetical order. So, A muna, A. Ano ba to? Like, in general? In general. Okay naman siya sa akin. I mean, sobrang hindi siya perfect, pero ang daming learnings. Yeah. Cry na tayo. Yeah. Joke lang. Guys, walang seryosong mangyayari sa podcast na to. Hindi, joke lang. Ikaw naman, kamusta? Eto, ganda lang. Hindi, all throughout my college life, ang daming mga bagay na hindi ko in-expect na mangyayari. And ang dami rin namang mga bagay that went my way. So, I'm grateful for both the balance of the expected and the unexpected. Kasi what's life, di ba? If lahat ng bagay is under control mo lang. So, thankful for this experience. Parang pwede na nating tapusin yung podcast. Yeah. Diba? Pwede na siya. Actually, may Enough na yun. Enough. that's such an enough answer. Mayroon na kayo natutunan from that. So, I think this is where we will end. The joke lang. Ayun, the joke lang. Nagsisimula pa lang tayo. Pero ako din, honestly, so far sa college life ko, mula first year hanggang fourth year. Ganun din, parang, there are so many things that went really well. But of course, there are also some things na I know I could have done better or people could have alam mo yun, like I could have interacted with more people, ganun. And yun yung isa sa mga bagay na iniisip ko paminsan-minsan. So, ayun. Ayun lang. So, ayun. Now, na napag-usapan na natin kung kamusta kayo so far sa college life ninyo. Gusto ko lang tanungin, balik lang tayo kasi guys, by the way, hindi ko pala to sinabi sa kanila kung ano yung mga questions na tatanungin ko sa kanila today. So like, very impromptu. Unethical. Loko. Walang informed consent. Charot lang. Hindi. Okay, so, if you would go back sa first year mo, what would you do differently? Oh, ikaw naman ngayon. Okay. Ikaw naman ngayon. Teka lang, nag-iisip lang ako. Kung wala akong screen time, mag-iisip ako.
Ano ba, from first year ba? Oo. If I could do things differently, siguro kasi, di ba first year natin, may block tayo nun. Yeah. So, we're only with the same people for our whole schedule, for our whole day. So, ako, masyado kong kinulong yung sarili ko dun sa mga tao na kablock ko, basically. Pero, hindi naman sa ayaw ko sa kanila, ganun. Pero, I just wish na I could have explored more sa una pa lang kasi, ayun nga, parang yung first year mo kasi yung magbe-build ng succeeding mindset mo for the rest of your college life. And so, ayun, nung first year ako, masyado akong na-satisfy sa ito lang yung mga taong kilala ko. So, moving forward, wala na akong network na nabuo, wala akong masyadong kilala, ganyan. So, I wish I could have done it differently kung mas naging outgoing ako. Kasi growing up, introverted naman talaga ako. Hindi ako pala approach ng tao, pala yung first move sa friendships, ganyan. Pero, college was my chance to do it differently, but sadly, I was not able to take that chance. Yun. Grabe naman talaga. Yung mga sagutan ni Krisha Menina, parang very, very pang Miss Universe. Yeah. I wish I could have done it differently in this way. Like, charot. Okay lang. Okay. Sige. Thank you so much for that wonderful answer. Mm-hmm. How about you, Miss Alvier? Miss Alviar? Okay. Sorry, ano things na If you could go back sa first year mo, anong gagawin mong iba? iba? What Ay, sorry. Siguro yung hindi ako naging ako. Kasi nung time na yon, for context, may nangyaring sobrang sa life ko, like life-changing, ganun. Tapos, parang hinayaan ko yung bagay na yun na maapektuhan ako. At the same time, ayun, since college ako noon, just first year ko dito, naapektuhan siya basically. So, yung mga tao na nakikipag-interact ako with, or yung mga naging friends ko before, like parang lasing ako nung time na yun. Kasi hindi ko, like alam mo yun, parang naka-float lang. Kasi hindi ko alam kung anong nafe-feel ko nung time na yun. Or wala talaga ako sa sarili, ganun. Sobrang, parang ayun nga yung word, yung lasing ako. Hindi ko alam yung nangyayari. Oo, hindi ko talaga alam yung nangyayari. Pero nandito ako, ayun. So parang, that time, ang hirap nun sa akin kasi first year ko dito sa FEU. At the same time, kayo, kung block section kayo, ako, galing ako sa other school kasi nag-shift lang din ako from nursing. So, bale, nung nag-shift ako dito, wala akong block section kasi nga transferee ako. So, nung time na yun, kahit gusto kong makipag-friends sa mga classmate ko, hindi ko sila kasama lahat ng subjects. So, dito kasi sa FEU, kumbaga yung subjects namin is iba-iba yung kaklase mo if hindi block, di ba? Tama. So, ayun, nung first year ako, iba-iba agad yung kaklase ko. Pero kasi yung sa inyo, since block yun, parang may chance kayo na mag-form ng group, di ba? Tapos second year, kasama nyo sila kasi like parang yun nga, na-build na yung connection and ayun. So ako, wala akong ganong luxury. So, nung time na yun, meron naman ako naging friend. Pero yeah, parang hindi nga kasi ako, paano ba, conscious sa nangyayari. Nang wala ako 100% there. Kaya, ayun, siguro kung babalik ako sa first year, hindi naman sa i-repress ko yung nafe-feel ko nung time na yun, pero itatry ko na hindi ako makontrol nung bagay na yun na nangyari sa akin. Yeah. Ayun. Grabe. Thank you so much for sharing such yung experience na yan. Ba, grabe naman, parang kalabog. Yung very yung responses ko. Thank you so much for that. Very wonderful. And then perhaps actually ako naman in that aspect, ako naman personally share ko na lang din yung sarili ko experience. Oo, no, kasi lang naman first year, first time lang naman nagkaroon ng block.
ganon. And then yung mga sumunod, wala na. So siguro yun yung isa sa mga bagay na, rinig nyo ba yun, guys? Hindi ko sure, baka na ano sa noise reduction na. Pero, if there's something that I could have done differently, sumali ako ng org agad. Kasi during the first year, hindi kasi ako sumali. Or ng anything kasi. Ano kasi yun eh, sa U-Belt nung time na yun, 2022 yung nag-first year kami. 2022 yun. And then, kami kasi from full online setup, biglang naging full face-to-face setup. And naalala nyo ba nung time na yun, sa buong U-Belt, FEU lang yung full face-to-face. Kasi kakabalik lang from the pandemic. So parang na-culture, bukod sa na-culture shock ako kasi I've been in the same school for mula prep hanggang senior high. Nagulat din ako sa sistema na online until biglang naging full face-to-face afterwards. So, yun 2022. So, ako, siguro nagulat ako doon, kaya nahirapan din ako makipag-interact with others. Yun naman yung sa akin, na medyo related din naman sa inyong lahat. Pero, ano lang, siguro sa org lang, kasi ever since org person kasi talaga ako. Pero, nagbago siya nung college kasi bumaba yung self-esteem ko, ganon. Pero, pero parang regret ko siya kasi I feel like I could have connected more, and bukod doon is mahilig kasi ako na mag-serve talaga as a student leader para sa mga kabutihan ng mga wow, para sa kabutihan ng mga hindi naman to sa parang nagpapakaano, pero totoo lang, mahilig yung parang gusto kong mag-serve sa community, mag-serve sa sa mga students, which I think I was not able to do early on. And actually siguro hanggang third year I could say na through school I think hindi ko siya nagawa nung through school. Siguro ngayong fourth year lang ngayon. So ayun, siguro outside nagawa ko siya, pero ayun, alam mo yun, yung feeling na gusto ko rin sana mag-ambag sa FEU, ganon. I should have done, alam mo yun yung isa sa mga regrets ko and something that I could have done early on nung time na yun. Kasi meron akong kablock nun na active na agad, right? Nung umpisa pa lang. And inspiration ko siya, pero I wasn't as brave as him. Ganon. So, ayun, parang yun siguro yung regret ko during that time. I should have, siguro baka na ako ngayon. Ano yun? Ano yun? Ang tanong ng bayan, naging crush mo ba yun? Uy! Kasi, guys, kung nakikita niyo lang si Dial din dito sa likod, meron tumatawa din siya talaga. Kasi alam nila na medyo marami kasi akong crush, ganun, sa sa high school. Medyo lang naman, mga 10. Joke lang. Hindi, crush lang naman yun. No? Pero, ayun. Sorry, may ubo pa ako. 'Di ba? I mean, by the way, psych students kami ha. Kasi naka all white ako, baka isipin niyo nursing kami. Ay, hindi ikaw. Outsider. Ano yung sabihin ko? Ayun, yun lang. Hindi ko siya crush. Hindi. He was just someone that I really admire academically, ganon. Pero hindi ko siya crush. Ba't ganyan itsura din dahil sa likod? Parang nagdududa. Hindi raw bad boy. Right? Ready yung Hindi, hindi na bad boy ang type. Hindi na tayo red flag, enjoy. Hoy. Anyway, ayun lang. Again, una, to clarify, hindi ko siya crush. Okay. And pangalawa, yun yung regret ko. Ayun, nung first year ako. Now, na pag-usapan na natin yon. Pwede ba tayong mag-delve deeper pa doon sa sa yung specifics? Tissue? Tissue daw, tissue. Kinuha. Hindi, joke lang. Ayun, unahin natin sa academic regrets. So, okay, sino pong gusto magsagot? Academic regrets. Okay, go. Siguro kasi growing up sa school, parang ako yung type ng student na hindi ako overthinker sa ACADS. Hindi sa tamad ako mag-aral, pero kasi parang nung high school, elementary, natural siya sa akin na, wow, ang galing ko sa ganitong bagay. Like parang, di naman ako nagtatry hard that time, pero ang galing ko nun. Pero nung college,
ayan, parang nung college kasi, since, yun nga, yung nabanggit ko din kanina na meron naging challenge sa life ko na talagang sobrang laki ng effect sa whole college life ko. Nung college ako, parang, though alam kong nag-aaral ako na maayos, pero hindi ako 100% nandoon or parang, ano ba, hindi ako driven, hindi ako dedicated sa ginagawa ko or sa ACADS. Pero, yeah, hindi naman ako yung pabigat or something. I mean, hindi ko din naman yun gagawin. Pero kasi, yun nga, since emotionally hindi ako okay, hindi ko naman ginagawang reason din na if di ka okay, okay lang na hindi, I mean, parang hayaan mo na maapektuhan yun yung ACADS life mo. Pero, nung time na yun, hindi ko kasi talaga alam. Kasi pag nandun ka sa experience, syempre hindi mo alam na, ay dapat ganito gagawin ko. Like parang hindi mo ma-figure out, like nandyan ka, kunwari may problem ka ngayon. Tapos, parang alam mo na agad kung anong gagawin mo. Kasi hindi mo naman talaga siya alam at the time na nai-experience mo siya. Malalaman mo lang siya pag na-realize mo na dapat pala ganito ginawa ko. So, nung time na yun nga, ayun, hindi ako masyadong hindi ko masyadong ino-overthink yung ACADS ko, pero at the same time, hindi ko din tinatry yung best ko. Like, like parang, feeling ko talaga, if naging mas masipag or mas masipag pa ako nag-aral, sobrang laki nung magiging difference nung life ko sa college. Pero at the same time, alam ko din naman na hindi ko yun kailangan isisi sa sarili ko kasi nga na-experience ko yun nung time na yun. Like, siguro kung pinilit ko sarili ko, baka ano pang nangyari sa akin, di ba? So, binibigyan ko din naman ng parang, yung sarili ko na, okay lang yun. Like, okay lang na ganyan ginawa mo. At hindi ko din naman siya like yung binubugbog ko yung sarili ko sa pag-iisip na dapat ganito, dapat ganyan. Hindi ko din yun ginagawa sa sarili ko. So, thankful naman din ako sa bagay na yun. Pero, ayun, kung siguro tatanungin ng ganito in a deeper level, ayun, what if siya na sana ganun. Pero hindi nga siya yung palaging hindi ko siya Roman Empire. Na parang, ay, bakit hindi mo to ginawa? Ganon, hindi ganon. Hindi sa ganong level. Sa lang, pag napapag-usapan lang na ganito. So, ayun, feeling ko naman, in ACADS, ang dami ko natutunan dito sa FEU. Ang dami ako natutunan, pero, madami ako natutunan niya. Ang dami mababait na profs. Yeah. Pwede ko ma-mention? My favorite, si Ma'am Len. Ayun. Sobrang mother niya talaga sa akin. Naiyak ako. Oo. Ayun. Tapos, ayun, kasi sobrang bait din kasi ng mga tao dito. Especially sa psych. Hindi ko naman nilala. Hindi ko nilala! Parinig pa mo. Parang may pinaparinggan. Madami talaga mabait sa psych. Kahit like Davi, like Prisha, like Val. Ang dami ko din friends sa psych. Kasi nandito. O hindi. Lagi ko naman din yung sinasabi sa mga nagiging friends ko. Like, sobrang grateful ko kasi din talaga. Alam ko pag-uusapan pa later yung about sa friendship. Pero, yeah. Ay, hindi na ba? Parang hindi na. Ay, hindi. Diyan ba? Ngayon ko na lang, Joke lang, okay lang. Pero ayun, sobrang, if ihihiwalay mo yung ACADS, ang dami ko natutunan niya. Pero, mas sobrang merong impact sa akin yung mga tao along the way. Ayun. Yeah. 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 Literally. Alam niyo ba yun? Si Angela Marasigan. Yeah. Yeah. Yeah.
Literally. That's not professional and that's not ethical. Oh my God. Okay, sige. Next na. Thank you, Roxanne. Ayan. Oh, natouch naman ako doon. Ikaw ba, natouch ka ba? Yes. At sobrang, nun, malaman. Wow. At ang nakuha ko doon, the lessons, they come and go, but yung experience, yung learnings na life-related, hindi yan mawawala kahit saan mo dalhin. Yeah. Kahit saan ka mapunta. Ako na ba? Okay, kaya pala. Kala ko hiningi mo lang yung feedback ko. 5 stars. Ganun. Okay, so for me, ang question is, specific, di ba? Ako, I wish I had set specific goals for my college journey. Kasi, like, growing up na naman, academic achiever ako. Hindi ako nawala sa top 10, ganon. Hindi ako nagkaroon ng line of 7, ganyan. Pag naka-85 ako, feeling ko magugunaw na yung mundo ko, ganon. Sobrang sineseryoso ko siya. Pero, something happened. Parang may nag-shift nung pandemic. Yeah. Na-stuck ako sa bahay. Na yung attention span ko parang na-damage. Kasi may online class dito, kumakain ako, naglalaro ako. So, nawala yung drive ko na parang hindi ko na alam kung saan ako magsisimula, paano ko i-continue yung nasimulan ko nung younger years ko. And so, nung college na ako, hindi ako nag-set ng specific goals na, ay, dapat every sem ganito ako, dapat may scholarship ako, dapat ang grades ko line of 9 lahat para makakuha ko ng trigger word, Latin honors. Ayun. And hindi ko nga siya napagtuunan ng pansin. Kaya, kumbaga go with the flow lang ako. Like Roxanne, ayun nga, parang naka-autopilot lang ako throughout my first years, gano'n, mga nauna kong taon. Kasi, eto nang medyo tumanda-tanda na ako. I tried to make up for it naman. Lola daw. Okay, so, ayun, merong times nung first year ako na, di ba dito sa FEU, yung number of absences is hanggang, pag GED, pwedeng hanggang 6. Merong mga moments na talagang sinasagad namin yung absences na yun. And now, looking back, parang, paano ko nagawa yun? Na ito ba yung bata na pag nagkasakit, sobrang nagigilty siya kasi hindi siya makakapasok. Paano niyang nangyari na paglaki niya, siya na mismo yung uma-absent for no reason. Ganon. Siya na mismo yung tinatamad na lang pagdating sa mga assignments, FAs, ganyan. Tapos hindi na ako nagre-recite. Talagang something shifted in me. And I was not able to find out yung remedy doon. Parang hinayaan ko na lang siya na mag-spread all throughout. And until 3rd year na yon, actually, naging close ko si Davi. Mamaya ka na. Naging close ko si Davi. Tapos sinendan niya ako ng yung computation ng grade para matrack mo yung if qualified ka pa for Latin honors. Tapos sinend niya sa akin yon. Sabi ko, bakit hindi ko to tinry dati? So, tinry ko yung grades ko. Tapos hindi na kaya. Parang makakaya na lang siya kung the rest of my college life makaka-A ako. So, dun siya parang gumanon, dinig ba? Gumanon. Na, shucks, wala akong ginawang anything to make things right my whole college life. I just followed the flow ng mga tao and dun ko na-realize na I have been lost. Kahit pa sabihin ko na may mga na-achieve ako kasi hindi naman ako totally na bumagsak ako sa college, ganun. Nakapag-dean's lister pa din naman ako. Pero hindi na siya yung dating ako na sobrang effort, sobrang productive, sobrang achiever in a simpler, to put it simply. And ayun, I just wish I had set something para lang mas meron akong sinusundan, meron akong inspiration for myself to move forward ng the way I want or the way I wish myself to move forward. Kasi eto, dito ko lang sasabihin, no? Exclusive, not sly exclusive. 'Di ba nung
application for college. Wala tayong entrance exam sa mga school. Parang sa grades lang nagbe-base. Meron akong isang school na pinag-applyan. Hindi ako nakapasok. Although I had high expectations, hindi naman sa confident ako. I had high hopes lang na makakapasok ako. Kasi nga nung senior high ako, mataas naman yung grades ko kasi online lang, 'di ba? So parang yung mga teacher siguro tinatamad na mag-check. Tinaas na lang yung mga grades ko. Pero hindi ko alam. Basta matataas yung grades ko. Parang ang average ko is 96 nung senior high school ako. Tapos sabi ko, baka pwede ako makapasok sa university na to. And then I was not able to get in sa school na yun. So hindi ko alam kung isa rin yun sa nag-trigger sa akin na baka dahil sa isang failure na yun, hindi ko na nahanap yung sarili ko or it felt like the end of the world for me. Pero despite everything, siguro, looking back from now, kasi hindi ko na rin masisisi yung sarili ko. Kasi kung itong lahat ng sinasabi ko ngayon is as a reflection na lang sa mga naging past na nangyari sa buhay ko. So, parang retrospective na lang and I am not going to crucify myself for all the shortcomings that I have done nung earlier years ko. I'm not going to hate myself for that. I will just build on what I have right now. And ano pa ba? Ay, parang naiiyak ka. And ayun, sana lang, ulitin ko, sana lang meron akong specific, sana challenge ko yung sarili ko, meron akong specific path na sinet for myself. Hindi yung parang naliligaw lang ako para lang akong sunod lang sa majority, ganun. And ayun nga, first time ko lang din naman sa mundo, first time lang din natin sa mundo. So, we cannot blame ourselves for what we did in the past. Yun lang for me. Thank you, Krisha, for that. Kasi actually, ano din, well, yung mga sinabi nila, ganun din naman kasi sa akin. Actually, I've been an achiever almost all my life din naman kasi. So like, kahit prep pa ako, top 10, nasa within the top na ako. Always top 10, ganyan. Pero like, naging honor student ako, nag-start yun ng grade 2 ako, parang ganun. So, imagine, mula noon hanggang ngayon, like, I've been an achiever all those years. And siguro naging dean's lister naman ako, unang-una pa lang, nung first year, first sem. Pero, yeah, meron namang factor yung schedule, yung people, mga ganyan. So, may factor naman yun lahat, ganun. Pero, siguro, pinaka naging problem ko lang talaga is, yun nga, same lang din talaga kay Krisha actually. Like, nagbago talaga ako. It wasn't because I don't have goals. I do have goals. My big problem lang is that siguro tinamad kasi talaga ako. Yun yung, I think yun lang yun. Like, bukod sa natapat ako sa mga professors na na terror, ganun. Which is minsan, di ba, pag terror yung prof mo, nakakatamad na lang din talaga mag-aral. So, bukod sa ganun, pero overall, almost all of the professors naman sa FEU, especially sa psych, napaka-considerate, napaka-bait nila, no? Pero, of course, hindi mo maiiwasan yun. And hindi ko na sila binablame for it kasi at the same time, alam ko may kasalanan din ako. And that is because I wasn't doing my best. And yun nga, parang ako, gusto ko sana maging Latin. Pero I also computed my grades and then I was also still hopeful. Kasi ako kasi, yun nga, naniniwala ko, wala namang imposible sa Lord bakit naman hindi? Ganon. So, lagi ko iniisip, wala namang imposible kay Lord Kung nagawa niya to before, kaya niya rin gawin ngayon. But, alam niyo, ilang beses ako sinave ng Lord sa mga moments na, uy, anak, kaya pa, parang ganon kaya pa to. Pero every time that the Lord saves me from, okay, ganito yung bibigay na grade, o sige, ito na lang yung kailangan mong grade, kailangan ganyan, every sem, ganyan. Until nawalan na ako ng chance kasi kasalanan ko na. Ganon. Because, syempre, when God does His part, you also have to do your part Hindi naman pwedeng, okay, gawa si Lord ng miracle sa buhay mo or ng mga bagay na dapat mong gawin sa life mo. Pero hindi mo gagawin yung parte mo doon kasi, alam mo yun, kasi may time na, kailangan ko lang ng specific grade para meron pa akong chance mag-Latin. Ganon. Sa isang 5-unit na course. Binigay yan sa akin ng Lord miraculously kasi originally, ang grade ko talaga is pasang-awa and then bigla na lang nung lumabas yung grade ko, okay pa, kaya pa, ganon. Specifically, what I was praying for. But then, after that, and then nag-promise ako, Lord, sa susunod na SEM, gagalingan ko na talaga. Pero the next SEM came, I didn't do my best. Ganon ulit, tinamad ulit ako. And I think it was because I was losing my motivation na rin talaga.
I don't have any motivation to continue, ganon. And yun nga, kasi you cannot rely on motivation alone kasi. Alam mo yun, you cannot rely on motivation alone. What I really lacked was discipline. And I didn't have that. So, yun yung isa sa mga nire-regret ko talaga. Pero at the same time din, I was thinking, okay lang, Dav. Okay lang yon kasi maybe there was a part of me na ang natutunan ko from this whole journey is that yung for my whole life, I depended on my achievements as my source of worth. But that wasn't my source of worth. And siguro yun yung naturo sa akin ng Lord throughout the process. And ayun yung bagay na sobrang thankful ako na okay, my achievements don't define me. Of course, you have to do your best. Hindi ko sinasabing huwag niya gawin yung best ko. Of course, you have to do your best. But maybe yun yung isang learning factor sa akin na kaya sobrang broken ko during that time is because I was thinking na may gusto kong patunayan sa iba. Pero I don't have to prove anything. Now, I just have to do my best for the remaining semesters of my life. And ito na yung huli naming semester. And I just want to finish it well. Yun na lang yung iniisip ko. Let's just finish it strong, finish it with the best of your ability. Na alam mo na kahit meron kang regrets, in the past, alam mo na wala akong pinagsisisihan kasi ginawa ko na yung kaya kong gawin. And ayun, yes, I do have regrets sa ACADS ko kasi kaya naman eh. Alam mo yun, yung feeling na kaya ko naman eh. Kaya naman eh. Kung hindi lang ako tinamad, kung hindi ko lang inano yung sarili ko, ganyan-ganyan. Kung naging disciplined lang ako, ganon. I could have done better, ganon. Pero like, ayun, hindi ko siya nagawa because I was, maraming factors, pero isa dun talaga is may hindi ko talaga ginawa din talaga yung best ko tulad ng sinabi ni Roxanne. So, I procrastinated too much, mayroon akong poor study habits, ganon. Siguro, isa yun sa mga bagay na gusto kong sabihin sa mga future college students. Ang college kasi it's different from high school. Yung high school grading, hindi na siya tulad dito. Sobrang magkaiba siya. Kung kala mo naka 9/10 ka, mataas na yun, di ba? Kasi isang mistake lang eh. Pero dito sa college, 9/10 is 10 mistakes. So, ang point is, it's 90%. 90/100 yon. So, hindi na siya ganon kataas than you expected it to be. So, you really have to put in an effort if you have a goal. And kung mayroon kang poor study habits na nag-work sa'yo before, may possibility na hindi na siya nag-work dito. Kasi if kinakaya yung procrastinating before, baka sa college hindi na. So I hope na yun yung isa sa mga bagay na kailangan nating ayusin. Kasi yun yung natutunan ko eh. Kasi dati kahit anong gawin ko, okay, pasado, mataas, gano'n. Pero sa college, ang hirap na talaga. So if may goal kayo, you have to really put in an effort. But at the same time, learn how to rest din. And at the same time, don't put your worst in it. Kasi whether you have it or not, of course, it's good if you have it. Take it, guys. Get that degree, get that Latin honors or whatever you desire. Get that scholarship, get that Dean's Lister, whatever you want, go. Pero siguro, if yun ang goal nyo, just really manage your time well nang hindi mo papatayin ng sarili mo while also having healthy study habits. I mean, hindi mo... ang point ko is you're not going to and I mean be hard on yourself ganon. Oh my gosh, 3:15 na pa. Okay ka pa ba dahil? Ay, wala ba tayo? Wala? Okay. Alright. So, sorry guys, kasi may klase kasi kami. Tapos like, medyo nag-extend na kami. Hindi, pero wala talaga kaming class. More like activity lang. Baka ngayon sabihin niya, umabsent kami. Hindi talaga. Okay, so, ano yun? Na ma-move? Na-move DL. Okay. Individual group. Individual. Okay lang dahil magsalita ka kasi you're part of the podcast. Ayaw niya lang salon. Say, for the demure. Okay. So, gusto ko na pala mag-sorry kila ate nandito. Nakalimutan na nagpaalam na magpo-podcast tayo. Nagulat na lang sila. Bakit may nakaset up? Ano? Hindi, okay lang. Kasi ano naman yun. Yun din. Kung dito kayo sa FEU. Pinapromote natin yung FEU kanina pa. Kung dito kayo sa FEU, don't mind others. Ang FEU ay parang isang gym. Walang papansin sa'yo. Napatingin si Dalabi. Walang papansin sa'yo, so do your thing. Diba? Pero syempre, basic etiquette lang na hindi naman kami nag-occupy ng hindi naman kami super ingay. So,
Wala na sila, pero sorry. Sorry po ate, wag niyo po kami i-bash kapag nakita niyo yung podcast ko. We love you guys. Wow. Ayan, and galingan niyo sa college. Ayan, anyway, nasaan na ba tayo? Okay. So napag-usapan na natin ang akad regrets. Nag-iisip na si Dyle. Joke lang. Pa sa susunod. Okay, napag-usapan na kasi natin yung orgs, yung events. So, pwede pa rin naman natin siya daanan later. Pero siguro isang bagay, gusto kong tanongin naman is, ano naman yung bagay na, parang like, nasabi niyo na na-waste niyo yung time niyo doon throughout your college journey? Meron ba? Ako, sige, habang nag-isip kayo, ako meron. Actually, ngayon ko lang siya naisip. In fact, wala pa. Wait lang. Wait lang. Okay, as a sponty person, wala kasi talaga akong list. Pero, okay, ayun. Naisip ko, na-waste ko yung oras ko ito totoo to Kasi meron mga moments na mahaba yung vacant ko. Ganon. And, wina-waste ko siya imbes na mag-aral ako ganon during those times. I mean, okay na magpahinga. Pero kasi nga, dahil nga sa katamaran ko sa pag-aaral na honestly din, siguro isa sa mga sa tingin ko na waste ko yung time ko is I should have utilized yung mga oras na yon to, alam mo yon, build more connections and more than that is nakapag-ipon din ako. Kasi kapag nasa labas ako, guys, hindi gumagastos. Actually, so imagine niyo, meron akong 6 hours vacant. Tapos, wala pa akong vacant nito, nakabili na ako, ganyan. What more kapag mayroon ako 6 hours na vacant? And yung 6 hours, 5 hours na vacant ko palagi nung mga earlier years ko. Di kasi ako marunong pa mag-schedule nun, kaya ganun kahaba. I should have utilized it to study, ganon, sa mga prof ko, ganyan, sa mga prof ko, sa mga subjects ko, ganon. Pero instead, winis ko yung time ko kakagastos. So, ang learning point ko doon is totoo lang talaga. Kapag college student ka, maganda din na nagbabudget ka, pero okay lang din naman gumastos, di ba? Di ba? Yes, yung tinanong ko. Hindi ko tatanungin yung mga andito. Okay. Ayun. So, like, naghahanap lang ako ng mga tao mag-a-agree sa akin, di ba? Yeah. So, nag-a-agree siya sa akin. So, we love an agreeing. Yes, you only live once. So, di ba? Bibigyan na ba sa akin yung big bite? Hoy, joke lang. ML lang. Okay, so, going back. Joke lang. Okay. Going back. Okay, di ba 1 hour nga tong podcast natin. First time, okay lang ba? Hindi, cut na. Oo nga. Follow for part 2. Ano sabihin ko, ayun, yun nga, since I have 4 study habits, parang naisip ko na lang na sana inaral ko na lang yung mga oras na yan. And at the same time, I think kasi yung mga times na yon, it's a moment for you to rest and for a moment for you to do things na kaya mong gawin within those hours. I mean, ang point ko is make your vacant hours meaningful. Ganon. Kasi ayun nga, ang hirap na okay lang naman mag-rest din or mag-doom scroll ka from time to time. Pero there are also times na kunwari magki-quiz ka tapos mag-aaral ka na lang kapag 30 minutes na lang yung So yun kasi yung mga ginagawa ko pag may vacant ako. So I feel like that was wasting my time and I could have done a lot of things pa during those moments. And yun nga, wala kasi akong masyadong org nung mga time na yun. So yun lang, yun yung sa akin. Ikaw, Krisha Menina. Buong pangalan. Gusto ko yung full name, Davidos like Claudette C. Basinilio, Thank you so much for the introduction. Hindi, ano ba? Wala pa rin akong maisip, no? Traffic, siguro. Nasaan yung oras ko sa traffic? Hindi, joke lang. Parang 15 minutes away lang naman ako dito, di ba? Pero hindi, ito, I wish I saved my time on the things that are not my thing. Ganon. Kasi,
Sa college, siyempre marami kang makikilala, aaya-ayain ka sa mga ganitong lugar, sa mga yung mga gimikan, ganyan. Sa mga saan ba? Basta kung saan-saan. 'Pag vacant nga, 'di ba? Parang all roads lead to vacant hours na. All roads lead to Cubao. Sorry, Dubai Chewy Cook. Ikat mo yun. Wala akong ikakat dito. Ayun nga. Nawala tuloy ako. Ayun. Do not waste your time sa mga bagay na alam mong hindi para sa'yo. Kunwari is, listen to yourself. Yun lang naman yung pinupunto ko dito. Listen to what you really want na, kunyari may nag-aya sa'yong mag-bar, eh hindi mo naman thing yun. Pero kung thing mo yun, eh di go mag-yes ka, di ba? Pero, kasi, once you spend a lot of time doing the things that you do not want deep inside, parang ang lalabas lang is you're just doing it just to please the people around you, just to pass the time. But I'm not saying na say no to new things, new opportunities. Yun lang kasi minsan we forget to draw the line between doing what we actually want or saying no to the things that we do not want to do. Like, paano ba? Nawawala ako. Napapressure ako sa tingin niyo. Okay, welcome to my podcast. Hindi. Ayun. Listen to yourself. Listen na kapag nafe-feel mo na you're not going to get something out of it, just say no. Learn to say no. And if you think naman na if you're not sure, sabi nga nila, if you're not sure, just say yes. Kasi sa college, sobrang laking bagay niyan. Yung simpleng pag-yes, pag-no mo sa mga opportunities, ang laki na ng mapipave niya na path for you. Like, pag nag-yes ka, dito ka mapupunta and tuloy-tuloy na yan. Pag nag-no ka, dito ka mapupunta, tuloy-tuloy na yan onwards. So, just know yourself and sa tingin ko, if I could have just spent more time on myself instead of spent time doing unproductive things or the things that I do not really want para lang may kasama ko ganon. I wish I could have just listened to myself more and gave myself more time to get to know my purpose, get to know what's good for me, and ayun. I think that's what I wish I spent more time on. Alright. 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 Okay, for the plema muna tayo dun. Joke lang. Okay. So, next question. Joke lang. Siyempre, tatanungin ka din namin. Okay, ikaw naman. Ano ba ulit yung question? Secret. Yung waste? Oo, yeah. Mga bagay. Ano ba? Siguro yung nabanggit ko na lang din kanina. Yun nga, during the... Ay, bago. Bago. Joke lang. Yung nung during my first to second year dito, parang sobrang sayang na sayang talaga ako sa time ko nung time na yun. Kasi, to be honest, di ko na siya maalala kung ano yung mga nangyari before. First year at saka second year. Kasi ngayon, ganun kalala yung naging experience ko nung time na yun. Sobrang nasa rock bottom talaga ako nung time na yun. Tapos, mga tao na until now, may makakasalubong ako, kilala ko. Tapos di ko na sila kilala. Kasi, yun nga, hindi ko na naalala yung mga nangyari nung time na yun. Or, kahit yung mga subjects na pinasukan ko, kung sino yung prof doon, sino yung mga naging kakalala ko doon, natatandaan ko yung mga naging kaklose ko. Pero hindi ko na natatandaan kung kung anong subjects ko sila naging kaklase. Tapos, yung mga naging kaklase ko na nakikilala ko, hindi ko na sila nakikilala, ganon. So, parang sobrang wasted talaga nung time na yun. Kasi, ayun, di ko na siya matandaan. Tapos parang, alam ko naman, ang dami ko na natutunan doon. Pero at the same time, parang kung ginagawa ko yung mga bagay na ginagawa ko right now na nasa last year na ako ng college, feel ko kung ginawa ko yun simula first year pa lang, sobrang magiging sobrang mas meaningful pa nung college life ko. Pero at the same time, actually, may dalawa akong sagot. So, ayan yung una. Tapos yung next ko na sagot is, um,
sobrang takot ko last sobrang takot ko siguro last year. Siguro last year ko lang natutunan na 'wag matakot 'pag may bagong bagay, gano'n. Sobrang takot ko talaga, as in like kunwari may bago akong hindi na kasi siya halata ngayon kasi sobrang ano ko na, like parang I'm me again, gano'n. New person. Oo, gano'n. Pero kasi nung before, last year lang talaga yung tanda ko kasi alam ko lahat ng ano ko ngayon, ang dami kong nakuha dun from OJT. And tapos before OJT, ayun na lang, ano, before OJT, ang dami kong kinakatakutan na bagay sa ACADS, sa kahit, sa pakikipag-socialize. So, kahit siguro friend of friend, hindi ako kakausap. Kasi, bakit ganun? Pero kasi, I mean, gagawin ko naman siya. Like, kaya ko siyang gawin. Pero hindi katulad ng kung paano ko ngayon na sobrang, sobrang makasalubong ko lang, kakausapin ko na yung tao, ganun. So, before kasi, nung time na yon, pag kunwari, sige, for example na lang, may mi-meet ako na friend ng friend ko, ganun. Kinakabahan ako, like parang pinapractice ko yung dialogue na kung paano ko siya kakausapin, kung paano ko i-approach, ganun. Eh, ngayon, hindi ko yun ginagawa. Like parang, kung ano lang ako. Parang, ayun na ako. Ayun na yung isa-serve ko sa'yo, ganun. Pero yun nga, ganun ginagawa ko before. Tapos, kaya sobrang thankful din talaga ako sa OJT. Kasi after ng OJT, ibang-ibang tao na ako. Yung 2025 talaga, sobrang, siya, for me siya. Ang daming learnings. So ngayon, instead na isipin ko kung ano yung mangyayari pag may bagong bagay na dadating sa life ko, nagiging excited pa ako, gano'n. So parang parang nakita ko siya, ng mas maganda alam mo yun, kasi parang ang negative talaga niya sa akin dati na 'pag may bagong bagay kailangan planuhin ko muna Yeah. bago ko i-approach yung bagay na yun. Tapos before din kasi ever since first year, di ko talaga alam kung anong ginagawa ko dito sa psych. Hindi ko alam kung ano yung yung path ko, kung saan ako papunta. Sobrang vague niya. Hindi ko talaga kita kahit yung slight lang na, ay, pwede ako dito, pwede ako doon. Hindi ko siya makita. Pero yun nga, yung OJT, ang daming bagay na na-open ko yung eyes ko na pwede palang makita tong bagay na 'to in a different way, in a different perspective. So, parang nung time na yun, ang dami kong natutunan in a way na sobrang din ako, naging abundant din yung utak ko na ang daming opportunities, pero parang before lagi ko kinakatakutan yun na, ay, ayokong gawin yan kasi bago. Tapos natutunan ko din before na last year na hindi naman talaga siya nakakatakot. Natatakot natatakot ka lang kasi hindi mo pa alam yung bagay na yun, hindi mo pa siya kabisado. Pero once na familiar ka na dun sa bagay na yun, normal na siya for you. So ayun, Yeah. so wala talaga nasayang. Wala. So ayun, kasi ang daming learning eh. Yun. Thank you for that. Kasi, ay nga, sabi ni Roxanne, sometimes it's just scary because you're unfamiliar with it. It's not because it's really scary. Although, yeah, there are things na medyo scary for us. And di naman invalid yun. All of it is valid. Pero like, fears are part of our life. And all we really have to do is to really just overcome it. But of course, and face it, ganon. Kasi you really won't be able to
overcome anything if you won't face it yourself. So ayun. Ako personally, as time passes by, ganun din naman kasi sa akin. Like, before, naging president ako bigla ng isang org within simula last sem. And it was unfamiliar. I was reestablishing the organization. Ganyan. So as in, from inactive to active, na nung naging term ko na, tas medyo late ako naging na-appoint. Kasi supposedly, ang mga officers na-appoint before pa ng SEM, but ako nung SEM na mismo. So point is, it was scary at first, pero it wasn't, but it was worth it, ganon. Kasi I decided to face it, and now alam ko sa sarili ko na may nagawa ako na okay before ako umalis ng school. And point is, kaya ko siya shinare kasi lahat naman tayo, yun nga, na we're afraid at some point, but the moment that we face it, the moment that we accept it, especially if we know it's really for us, hindi na magugulat na lang tayo na ay wow, maganda pala yung kakalabasan niya. Kasi it's not always, alam mo yan, it's not a bad thing to try. It's not a bad thing to face things that are new to you. And actually, it makes you, sometimes yung character mo nabibuild din along the way. Speaking of character, and siguro, isama na natin dito yung part na, kasi parang medyo last na to, medyo pa dulo na to. Meron pa ba kayong mga regrets na hindi nyo nabanggit? Ganon? And if meron or wala, ano na lang yung parang natulong nitong mga regrets na inyo na ito sa personal growth ninyo?